Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong August 29 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po ang kalagayan ngayon nitong si Pepe. Nitong nakalipas na araw ay nakaranas po siya ng false breakout dito sa upper portion ng ating descending channel pattern na ito. Ayan, zoom out po natin para makita natin ang ating descending channel pattern. Ayan po siya. Binubuo po yan ng tatlong kulay blue na linya. Ayan, ito po yung upper portion kung saan ay dito po siya mostly nakaranas ng rejection. At saka dito naman po yung kanyang lower portion. Ngayon ay yung most recently ay dito po siya nakaranas ng false breakout. Ngayon ay meron din po tayong triangle pattern dito kung saan ay nakaranas na rin po ng breakout sa lower portion nito. Kaso ang naging problema ay hindi po siya nag-sideways po siya nung siya ay nakaranas ng bearish breakout dito. Kaya ayan, yung syempre yung nasasayangan diyan ay yung mga nag-short. Ayan, kasi konti lang yung kinita nila rito. At ayan, kaya pwede po nating tanggalin yan, yung ating triangle pattern na ito. At ngayon, meron po kasi tayong isang trend resistance line dito at mukhang dito po nauntog ang market price ni Pepe nitong nakalipas po na August 24. Kaya siya po ay bumagsak. Kaya ayan, mukhang solid po yung trend resistance line natin na ito. At ngayon ay dahil po sa nagkaroon tayo ng false breakout diyan ay maaari po tayo magkaroon ng readjustment dito. Ayan, adjust po natin 'yan. Dito. Ayan. Adjust po natin yung upper portion ng ating channel pattern na 'yan dito. Kaya yan na po yung adjustment sa ating channel pattern na ito. Ayan. At ngayon ay yung aking nakikita po na magiging galaw nitong si Pepe para po sa paparating na araw ay magko-consolidate po ito. Patuloy po ito magko-consolidate. Yan, kahit na po nagbago yung kanyang kulay ng kulay green. Yan, ang pagkulay green po yan ay nagsasabi po yan na bullish momentum or bullish po ang kalagayan ni Pepe. At maski ganyan po yung nakikita natin dito, kaso ang problema ay maliit po yung kanyang pangangatawan. Habang humahaba ay nananatiling maliit yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay kulang po yung kanyang nararanasang volatility. Dapat yung gusto nating makita ay ganito. Habang humahaba ay tumataba yung kanyang pangangatawan. Yan po ang gusto nating makita. At hindi po yung ganito na habang humahaba ay nananatiling maliit yung sukat nito. Kasi kapag ganyan ay wala po siyang gaanong volatility at yan po ang dahilan kung bakit hirap po siyang makaangat or bigo po siyang magbasag ng mga resistance line sa itaas. Ngayon ay update po pala natin yung nabasag dito na minor support line natin dito. Color coding po pala natin dito sa mga hindi nakakaalam ay kapag kulay green ay mga resistance line po yan, kapag kulay red naman ay mga support line. At ayan, yung malala pa rito ay yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Simula po noong August 27 hanggang sa kasalukuyan ay ganyan po yung mga nabubuong QQE bar natin dito. Maliliit. Yan, lalong-lalo na dito noong August 27 hanggang 28 kung saan ay blanco po yung ating QQE mode indicator dito. Walang nabuong QQE bar. Kapag ganyan po yung nakikita natin dito na mga nabubuong QQE bars nito ay ibig pong sabihin ay wala po talagang volatility itong si Pepe. At gaya ng aking sinabi kanina, kung walang volatility ay hindi po makakaranas ng matinding paggalaw itong si Pepe. Kaya ayan ang aking nakikita po na magiging galaw ni Pepe dahil po sa mga indicators natin na yan ay magpapatuloy lamang po siya sa pagko-consolidate dito sa loob ng ating descending channel pattern na ito. Ayan. Hindi pa rin po siya makakawala dito. Kaya mukhang dahan-dahan po pa rin siyang habang nandito po siya sa loob ng channel pattern natin na ito, descending channel pattern natin dito ay unti-unti po siyang bumabagsak kasi isa po itong descending channel pattern. Pero pag nakawala po siya rito ay asahan po natin ang isang matinding pag-angat sa presyo. Ngayon ay pagdating naman po sa ating pag-trade, pag-spot trading dito kay
Pepe ay meron po tayong yung huli po nating trade dito ay isang take profit kung saan ay yan mga ilang araw na po ang nakakalipas. Yan po ay nangyari noong August 8 pa. Kaya maski pa paano ay masaya po tayo rito kasi nakapag-take profit po tayo dito kay Pepe. At ngayon ay yung inaasahan po natin na matitrigger na pending order natin dito kay Pepe ay yung buy pending order natin dito. Yung nakabang na buy pending order natin dito sa presyong 50 digit 646. Kaya ayan, wala pa rin, kaya yan nananatili pa rin yung aking mga live spot trading positions dito mula nung huling trades natin dito. Yan, mula nung huling trade or nakapag-take profit pa po tayo dito sa mga dito po sa nakalipas na araw na ito. Kaya yan, meron po akong dalawang sell pending order dito sa itaas at saka tatlong buy pending order dito sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Pepe ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyo pong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakalam, ang makulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.